Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi! Our topic for today is worship. Wow! Wow! So, ano po ba ang worship para sa atin? Magtaas lang po ba talaga para sa atin ang pag-worship at pag-iyak sa ating Panginoon? Siyempre hindi po ba? Bakit napakahalaga ang pagsamba? At sino nga ba ang ating sinasamba? Buksan po natin ang ating Biblia sa John 4:24. Say amen na lang po sa mga nakaano. So, nasa paloob po ng John 4:24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang pagsamba ay hindi lamang sa pagkanta dahil may bagay din pong itong paraan sa pagsamba, halimbawa po sa pagsunod sa ating mga leader sa simbahan. Katulad na lang po nila Pastora. Hindi po dahil sa minsan wala po tayong notebook, wala po tayong mga ballpen, minsan nasita na rin po kasi ho. Halos lagi na rin po. Every Sunday na lang. Parang di tayo magkakatabi ah. Pag darating po kasi si Pastora, kanya-kanya po kami kuha ng Bible. Hindi yung sikreto namin doon, kaya minsan hindi na po kami napapagalitan. So, ayun po, hindi lang po naman kay Pastora pati po yung sa mga usher po sa atin dito. Hindi lang po sa mga usher, pati rin po sa mga nakakatanda sa atin. At sa mga magulang, ang mga bagay na ito ay pamamaraan upang masamba natin ang Panginoon. Amen! Sa paggalang pa lang. Amen! At sa pag-uwi pa lang. At ang pagsamba ay isang lifestyle na rin natin. Amen! Kumbaga, sa bahay pa lang kung di ka sumusunod, anong sinasamba mo? Sarili mo. Siyempre, tinamaan din ako doon. So, saan man tayo naroon, ay pwede natin siyang sambahin. Halimbawa, kung tuwing umaga, bumabiyahe ka pumapasok ka, Monday to Friday. So, ako, halimbawa na lang ako, 10 to 7:30 ng gabi, biyahe ko, ko po yun. Nasa school pa ako nun. So, sa Tuesday po, ngayon Tuesday po, may pasok po talaga ako. At may test po talaga ako. Hindi ko po talaga kayang magsabi, pero sabi po ng mga tagatulak ko dyan, sila mami, sila tito ko dyan. Sana rin po yung mga kaibigan ko dito. So, hindi naman sa pilitan, pero gusto ko rin po talaga na makapagsalita. Kahit na, nung ano po talaga, nung naghanda po ako, di po talaga ako kinakabahan. Alas 12 na nga po ako ng gabi nagsimula mag-aral. Doon lang po. Nung simula nung sinabi po nung Sunday na tinawag po kami lahat, tas halos dalawa lang kami ni Shane na nag-present sa harap. Yun. Tapos, ang halimbawa ng isang mananamba sa Panginoon, ang buhay ni David. Kilala niyo po ba si David? Ikaw. Ako po yun. Pero hindi po ako yun. Ay, lang, hindi po ako. Sa Panginoon ay ang buhay ni David. Kilala niyo po ba sino si David? Si David ay isang tapat na mananamba ng Panginoon anuman ang nangyari sa buhay. Sa buhay ay nanatili siyang tapat sa kanyang Panginoon. Sino po ba yung Panginoon natin? Di ba si Jesus Christ? So, yun po yung sinasamba niya na halos
sa lahat ng ginawa niya, hindi niya na tinanggal sa sarili niya ang pagsamba. Sa bawat pagsubok niya pa lang. So, may tatlong bagay po akong paraan kung paano natin siyang sambahin. Bali points din po ito. 3 points po siya. Kailangan nating hilingin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng malinis na puso sa pagsamba. Kasi hindi naman po tayo makapagsamba kung halimbawa galit kayo sa mga magulang nyo. Halimbawa may kaaway kayo sa mga kaibigan nyo. Kasi kung may sama kayo ng loob, ano pong maisip nyo kung mag-worship kayo? Di ba po? Amen po ba? Sino ba kayo? Siyempre napagdarasa ko din yun. Siyempre, Nagbago na. ano na rin, Nagbago na. nagbago na rin kahit paano. Halimbawa po sa galit, hindi tayo makakasamba kung puso natin ay puno ng galit. Puno ng galit. Puno ng galit. Sorry. Tayo. Joke lang po. So, ang short testimony ko lang boys, yung halimbawa po nung first timer po talaga namin dito. Halos hindi po talaga ako tumatayo tuwing worship na. Halos nakaupo lang po ako, wala po akong tinatas na may. Halos nakaganyan lang po ako. Kasi parang naninibago po talaga ako nung una eh. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko, kung susunod lang ba ako. Kasi kung susunod lang po ako, anong ginawa ko? Wala pong mangyayari sa akin. So, parang lolokohin ko lang din po yung sarili ko kung tataas ko yung kamay ko. Pati po yun sa pagdadala ng Bible. Hanggang natuto po ako sa pagdadala ng Bible, sa pagkukulit nila, pastora at nila mami. Hindi ko po talaga maiwasan na magalit kasi minsan po talaga tinatamad po talaga ako magdala. Ayoko po talaga magbitbit ng mga gamit ng iba. Sanay po talaga ako na gamit ko lang po yung dadalhin ko kasi minsan po na pag may nawala po, saan po kasi lahat ng sisi. Mahirap po kasi yun. Tulad na lang po sa paglilinis ko. Paglilinis ko po ng... Galing mo. Kasi paglilinis po ng bahay, sobrang... Nung simula po nung elementary ako, hindi ko po talaga maiwasan na sobrang kalat po ng gamit ko. Pag uwi ko pa lang po, homework na agad naiisip ko nung elementary. Pero nung dumating po yung college, parang lumalayo na po eh. Nahihirapan na po talaga ako. Na parang napapasama na po talaga sa mga... Nahilig po kasi sa bike. Halos ang layo po ng nira-ride ko. Kaya kapag may magra-ride po dyan, niyayain niyo lang po ako. Joke lang po. So, yun na po yung short testimony ko. Pakibuksan nga po ang ating Biblia sa Psalms 51:10. Okay na po. Salamat po. Number 2, kailangan natin ng pananampalataya, hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Paano ka mamamampalataya kung hindi mo alam kung sino ang iyong sasambahin? Diba? Kung baguhan ka, syempre magtatanong ka. Hindi yung katulad ko nung dati. Aanga-angalan talaga po ako. Parang hindi nyo ako makakausap pag hindi kayo una nagsalita para sa akin. Sobrang hiyang-hiya po talaga nun. Kailangan kayo po yung unang kakausap sa akin. Kaya ngayon, konting bago-bago na rin po. So, third points po, basahin po natin ang Hebrew 11:1. Ito po. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, we need to meditate the Word of God
every day para makilala natin lubusan ng ating Panginoon kung sino ba ang ating Jesus na ating sinasamba. Amen po ba? Amen po.